Si Becca Munoz ay isang nerdy at makaluma. Bata pa lang siya, pangit na ang palaging tukso sa kanya. Siya ang tinaguri ang ugly duckling sa kanilang klase. Ngunit nagbago ang paniniwala niya na wala nang magmamahal sa kanya simula nang mahalin at pakasalan siya ni Gregorio. Nawala ang pangamba niya dahil ramdam niya na tanggap siya nito kahit pa hindi siya gaya ng ibang mga babae. Ngunit nang muli silang magkita ni Crystal, dating kaklase sa kolehiyo na inakala niyang kaibigan ng turing sa kanya, sinimulan nito ang balak na agawin sa kanya ang kanyang asawa na hindi mapapayagan ni Becca dahil kahit pangit siya, lalaban siya. Another day, another opportunity. Gumising na may ngiti sa labi. Hoy tabi! Napalingon si Becca sa sumigaw at huli na bago pa siya makakilos. Nabangga na kasi siya ng bike na sinasakyan ng Grab delivery. Aray! Mahinang daing ni Becca bago pinagpag ang damit niyang nadumihan. May pasok pa naman siya. Sana talaga hinayaan na lang niya si Greg na ihatid siya. Sabi na kasing tabi eh. Bakit ba sa daan ka pa nagpapantasya? Siguro pinagnanasahan mo yung billboard na yan oh. Tinuro nito ang billboard ni Greg. Si Greg kasi ay isang bilyonaryo na may sikat na kumpanya. Astig diba? Para lang siyang nasa teleserye. Kasi mayaman ang asawa niya. Pero hindi iyon ginagamit ni Becca. Hindi niya gustong ilagay sa kahihiyan na talanganin ng kanyang asawa. Ha? Manong, asawa ko ho yan. Bakit ko naman pagnanasahan ng asawa ko? Inayos pa ni Becca ang salamin niyang pumaling. Siya ang may pagnanasa sa akin kasi lagi niya akong nandidiring pinatigil siya nito. Napalitan ng awa ang pandidiri nito ilang segundo lang matapos siya nitong masuri at husgahan na rin base sa mga tingin nito. Napailing si Becca. People nowadays. Napaismik pa siya bago sana aalis na, ngunit nagsalita pa ito. Malala na ang tama ng isang to. Dapat to nakakulong lang sa mental eh. Pangit na, ambisyosa pa. Gulat niya itong hinarap. Hoy Manong, sobra ka na sa panlalait sa akin ha. Namumuro ka na. Hindi nga kita kilala no? At isa pa, bago ka humusga, alamin mo muna. Hirap sa inyo, itsura basihan ninyo para sa respetong ibibigay ninyo eh. Grabe, sana lang Manong hindi yan maranasan ng mga anak nyo. Hindi talaga dahil wala naman akong anak na pangit. Inis na iniwan na ito ni Becca dahil mahuhuli na siya. Sa entrance pa lang, marami na ang matang nakamasid sa kanya. Late ka. Gusto mo pa bang trabaho mo o hindi na? Ito ang bungad ng masungit nilang CEO. Napabuntong hininga siya bago napayukong sumagot. Sir, sorry po kasi traffic. You're always late, Becca. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Oo, magaling ka sa pag-handle ng mga schedules and meetings. Pero tuwing umaga na lang ba late ka? Dapat bang i-provide ko ang service mo? Napasinghap si Becca dahil sinisinok siya. Ganito kasi siya kapag kinakabahan na. Sir, hindi naman po sa lagi akong nagdadahilan. And? Ang sakin lang naman po. Pinutol siya nito. Never mind. Start working. Bawiin mo ang oras na kinain ng pagiging late mo, Becca. Tumango na lang siya bago na sinok. Sungit kasi talaga ni Mr. Romero. Akala mo'y palaging may regla. Napailing na lamang si Becca bago nag-focus sa monitor ng kanyang PC. Lunch break. Si Grace ang kasabay niya. Ito lang naman kasi ang kaklose niya sa kumpanya. Lahat ay ayaw na sa kanya dahil pangit o ugly duckling daw siya. As if naman nakakahawa ang pagiging pangit eh no? Mas nakakahawa pa ang pagiging malandi. Oh, Grace and Becca is here too. Narinig namin si Mr. Romero kanina. Parang bubuga ng apoy sa sobrang inis sa'yo, Becca. Grabe no? Paborito kanyang pagalitan. Baka dahil pangit siya. Napailing na lamang sila ni Grace sa tatlong alipores. Ilang taon na ba mga yan? Bakit parang elementary pa rin umasta? Bulbulin at lahat para pa ring mga bata. Bulong ni Grace. Bayaan mo na lang. Mga wala sigurong magawa sa buhay nila. Boring naman talaga kapag puro landi lang. Tugon niya bago sila sabay na tumawa. Matapos lang ang lunch break ay pinauna niya na si Grace na bumalik sa office. Naiihina kasi siya kaya naman nagbanyo na muna siya. Halos pumutok na ang pantog niya. Buti na lang nailabas rin niya. Bakit ba kasi pinapaboran pa rin ni Mr. Romero ang pangit na yun? Lagi nang ang late na hindi man lang ikaltas sa sahod nito.
Girls, chill lang. Dahil baka naman mabait lang talaga si sir. Sa awa na lang siguro. Pangit na nga, mahirap pa. Tulong na lang sa kanya yun, di ba? Sa bagay, pero napaka-pribado ni Pangit, no? Pansin ba ninyo? Pinag-uusapan na naman pala siya ng mga impakta. Maiba na lang nga ang topic natin. Si Gregorio, yung sikat na businessman, sobrang pogi, di ba? Grabe, hindi ko matanggap na may asawa na siya at ang masaklap. Private ang asawa niya, ni ayaw magpakilala. For sure, super ganda ng wife niya. Napangiti si Becca. Mga hunghang, bulong pa niya. Nakakasalamuhan na ninyo ko, wala pa kayong ideya. Pinaalis na muna niya ang mga ito bago siya lumabas. Dumiretso na siya sa kumpanya dahil hindi naman uso sa kanya ang retouch. Na hindi nga siya nagkokolorete. Sa kabilang banda, ang abalang si Greg ay hindi mapigilang isipin ng asawa niyang si Becca. Parang gusto niyang pauwiin ito sa bahay dahil natatakot siya na baka pahirapan lang ito sa trabaho. Tigas kasi ng ulo. Bulong pa niya habang nakatitig sa litrato ni Becca na naroon sa kanyang table. Sir, nandito na po yung new secretary na papalit kay Julie. Tumango siya bago sumenyas na hayaan itong pumasok. Si Julie kasi ay buntis na kaya huminto na muna. Ayaw na rin daw kasi ng asawa nito na siya magtrabaho. Magandang tanghali sir, my name is Crystal Cruz. Nakipagkamay ito sa kanya. Bukas ka na lamang magsimula. Tandaan mo lang na ayoko sa laging late, lalo't wala namang valid reason. Mahigpit kasi talaga si Greg pagdating sa trabaho. Ito ang susi kaya siya naging successful dahil hindi niya tinitake advantage na siya ang CEO. Iniisip niya na kagaya lang din siya ng kanyang mga empleyado, kaya dapat siyang magtrabaho gaya ng mga ito. Noted sir. Tumango lamang siya bago sumenyas na maaari na itong lumabas. Bumalik na siya sa malalim na pag-iisip. Sa dinner kasi ay gusto niyang ibigay ang healthy at the best para sa kanyang asawa. Lalo't plano na nila ang magkaanak dahil 2 taon naman na silang kasal. Ito rin kasi ang naisip ni Greg upang matigil na ito sa pagtatrabaho. I'm home! Pagpasok pa lang ni Becca, nagsalita na siya upang malaman ni Greg na nakauwi na siya. Taxi lang ang sinakyan niya dahil nasabi niya na sa kanyang asawa na mahuhuli siya ng ilang minuto. Maupo ka na. Utos nito kaya kaagad naman niyang sinunod at pinagmasdan na lamang ang asawa. Day off ko bukas. Wika pa niya habang pinapanood ang asawa. Sa office ka na muna, wala ka namang gagawin dito. Bahala kong dumalaw muna kila mami mo, then diretso ko sa'yo. Idadala ko kasi yung paborito niyang ulam para naman makabawi kasi lagi akong busy, diba? Tumango ito bago sumagot. May bago na pala akong sekretary. Si Julie ba? Umalis na siya dahil ba manganganak na? Si Julie kasi, matagal na talaga sa kumpanya ni Greg at close niya ito. Oo. Ipapakilala ko sa iyo bukas ang bagong sekretary ko para kapag pumupunta ka, aware siya na asawa kita. Make sure lang na hindi siya madaldal kasi naman ayoko ma-expose. Ibibilin ko sa kanya. Tugon nito bago nilapag sa table ang niluto. Let's eat. Aya nito bago tumabi sa kanya. Hinagkan rin siya nito at inamoy-amoy pa kahit wala pa siyang shower. Natawa na lamang siyang umiwas. Mamaya magsha-shower pa ako. No need. Pilyong tugon ni Greg bago nilagyan ng plato niya ng pagkain. Buhay reyna siya sa kanyang asawa. Hindi rin niya alam kung bakit sa dami ng maganda at mas better sa kanya ay siya pa ang napili nito. Habang ang magulang naman ni Greg walang naging tutol sa kanila. Hindi rin naman kasi iba si Greg sa kanilang pamilya. Dahil ang magulang ni Greg matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. Eto rin siguro ang naglapit sa kanila kaya nabuo ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Nerd si Becca. Madalas din siyang matukso na pangit o ugly duckling. Pero si Greg ang laging nag-aalis sa kanyang takot. Dahil sa asawa niya, naniwala siya na hindi lahat ng lalaki sa ganda bumabase. Isang buhay na patunay ang asawa niya at super proud siya. Ngunit dahil popular ang asawa niya, ay ayaw niyang mabahira ng pangalan nito at maging tampulan ng tukso. Kaya naman, pinanatili niyang hindi siya kilala ng mga tao bilang asawa ni Greg. Madalas man nila itong pag-awayan ni Greg noon, ngayon ay napilit naman niya na ito na ibigay ang hiling niya. Dahil sinabi niyang gusto niyang mamuhay ng normal at peaceful. Walang pribilehiyo mula sa kanyang asawa.
Hindi man natupad na maging peaceful dahil tampulan pa rin siya ng tukso ng mga taong mapanghusga, at least wala siyang kinapitang ibang tao para lang makarating sa kanyang posisyon. Masasabi niyang pinagsumikapan niya ito. Maagang umalis ang asawa niya upang pumasok na sa trabaho. Dahil nga usapan nila na daraanan muna niyang magulang nito pagtapos ng kanyang iluluto, hindi na ito nagpumilit na isama na siya. Hindi man kasi siya magaling magluto, sinusubukan pa rin niya. Ilang oras lang naman ay tapos na siya. Dumiretso na siya sa shower na hindi naman niya tinagalan pa. "Mommy!" Wika niya nang yakapin siya nito. "Sa wakas, nakadalaw ka rin. Ikaw talaga, inabala mo na naman ang sarili mo para lang gawan ako na to." "Hindi naman po kayo abala sa akin. At saka dediretso na rin naman po ko sa kumpanya para sabay na kaming mag-lunch ni Greg." Paliwanag niya na ikinatango na lamang nito. Isang oras din siguro ang tinagal niya bago niya naisipang magpaalam. Taxi lang ang sinakyan niya patungo sa trabaho ni Greg. Dumiretso siya sa office, ngunit sa labas ng pinto, familiar ang babaeng nakatayo. Lumapit siya at kinilala niya ito. "Becca?" Gulat na tanong pa nito. Nanlaki ang mata niya. "Crystal, hala, ikaw na ba yan?" Excited pa siya nang yakapin ito. Masaya din naman ito. "Oo naman, long time no see. Akala ko hindi mo na ako makikilala eh." Wika pa nito bago muling nagsalita. "Sino nga palang sadya mo dito?" Kasi pupunta ako sa asawa ko." Pabulong lang niyang sagot dahil ayaw niyang may makadinig. Hindi naman kasi siya kilala. "Talaga? Pero baka naligaw ka lang. Kasi office ito ni Sir Greg. Stricto kasi siya sa trabaho, so hindi kita masasamahan na hanapin ng..." "Dito talaga ako pupunta eh. By the way, ikaw bang bagong sekretary ni Greg?" "Yes, bago nga ako." Si Greg kasi asawa ko siya. Napaawang ang labi nito sa gulat. Natawa pa nga ito na parang ayaw siyang paniwalaan. "Ikaw talaga? Palabiro ka pa rin." "Pero hindi naman ako nagjo-joke eh." Napakamot pa siya sa batok. Totoo ang sinasabi ko. Sikreto lang kasi ang identity ko kasi ayokong parang bukas na libro ang buhay ko." "Sige ha, pasok na muna ako." Paalam pa niya bago dumiretso sa loob ng opisina. Umaliwalas ang ekspresyon ni Greg nang siya ay masilayan. Sinalubong siya nito ng halik, ngunit naalala niya si Crystal. Para kay Becca, old friend niya ito. Hindi naman kasi niya ito naging kaaway. At lagi rin itong nagpapatulong sa kanya sa mga activities. Sa tingin niya, naging kaibigan na rin naman niya si Crystal. "Sandali, tawagin ko lang si Crystal. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na dati ko siyang friend." Lumabas siya para ito ay tawagin. Nahihiya pa itong pumasok. "Greg, kaklase ko siya nung kolehiyo. Hindi ko akalain na siya rin pala ang bago mong sekretarya." Tumango lamang si Greg. "Masaya ako makita ka ulit, Becca." Wika naman ito habang malawak ang ngiti. Walang malay si Becca na hindi naman talaga kaibigan ng turing ni Crystal sa kanya. Dahil noon pa man, inggit na inggit ito sa kanya. Siya kasi ang laging nangunguna sa klase at diring-diri talaga ito sa kanya kaya palihim itong namumuhi sa kanya. Umusbong tuloy kay Crystal ang pagnanasa na agawin ng lahat kay Becca. Hindi napapayag si Crystal na maungusan na naman siya ng pangit na kinapitan niya noon upang pumasa siya. "Hindi ko akalain nakaklase ko pang magiging sekretarya mo. Be good to her." Bilin pa ni Becca sa asawa niyang nilalantakan na ang kanyang luto. "Why? Best friend mo ba talaga siya?" "I don't know. Basta para sa akin naging kaibigan siya. Siguro dahil wala naman talaga akong naging close o kaibigan noon. Siya lang ang palaging kumakausap sa akin at tinuturing akong normal." Paliwanag niya habang sinasariwa sa isipan niya ang lahat. "Bakit? Abnormal ba ang tingin nila sa'yo? Sino na sila?" Naiinis na ito. Alam mo naman na nerd ako, diba? Tinatawag din nila akong ugly duckling. Parang teleserye lang, no? Don't worry, hindi naman na tumatabi sa akin yun. Tinatawanan ko na nga lang talaga sila eh." "Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ikaw ba binubuli ka sa trabaho?" "Becca, ayoko sa naglilihim, diba? Gusto ko tapat ka sa akin kahit sa trabaho mo. Hindi mo naman kasi kailangan magtrabaho. Ikaw lang tong matigas ang..." Bago pa dumiretso ang sermon ni Greg, pinutol niya na ito. Hinagkan niya ito habang may malawak na ngiti sa labi.
Oo na po. Nauunawaan kong nararamdaman mong takot. Pero kasi naman 'di ba kailangan ko to. Gusto kong maranasan na makamit ang nais ko na hindi ko makapit sa iba. Dati pa naman ganito na ako 'di ba? Pag gusto ko tinutupad ko. Napabuntong hininga ang kanyang asawa. Basta kapag nalaman kong nahihirapan ka, aalis ka sa trabaho mo. Opo, sagot naman niya. Good. Hindi sa pinaghihigpitan kita pero para na rin sa peace of mind mo at kaligtasan sa mga mapanghusgang tao. Lagi mong tatandaan na napakaganda mo, Becca. Wala kang dapat patunayan sa kanila dahil unique ka. Napaka-sweet talaga ni Greg. Lagi rin itong pinapalakas ang loob niya. Paano na lang pala pag wala si Greg? Marahil ay sumuko na siya na kaya niya. We, talaga ba? Hindi mo ko ipagpapalit kahit nerd ako at pangit? Bakit ba sinasabi mo yun sa sarili mo? Naiinis ako pag ganyan ka, Becca. Sumeryoso na ito. Upang hindi na ito mainis pa, inamo niya na ito at muling ginawaran ng matamis na halik sa labi. Mauna na ako. This time ako naman sa dinner natin. Gusto kong itry ang napanood ko. Don't worry, I'll make sure na magiging masarap. Pangako pa niya, nanginitian naman ni Greg. Hindi mo na sana kailangang mag-abala pa. Maaga naman akong uuwi kaya pwede pa ako makapagluto. No, dapat lang na ako naman since day off ko no. Minsan lang to. Ayaw mo bang matikman ang luto ko? Sige na, talo na ako. Pagsuko nito, naikinatawa niya bago lumabas na. Nakita niya si Crystal na prenting nakaupo. Sa labas kasi ang table nito. Hindi talaga nagpapapasok si Greg ng sekretarya sa loob ng opisina. Nakapwesto talaga ang sekretarya sa labas. Si Julie ay matagal na rin na naging trono ang posisyon ni Crystal ngayon. Ikaw pala, Becca, aalis ka na ba? Takang tanong pa nito kaya napatango siya bago sumagot. Oo need ko maging maaga para makapag-ready sa dinner. I see, sweet ka palang asawa kay sir. Sa bagay noon pa man ganyan ka na talaga. Nga pala, pwede ko bang makuha ang number mo? Para naman kapag may free time or day off, makapagkape naman tayo at makapagkamustahan ng formal. Agad naman niyang kinuha ang kanyang cellphone. Here, masayang naisip mo. And nga pala, nakikiusap sana ako na walang makakalabas na ako ang asawa ni Greg. Gusto ko kasi talaga na maging pribado lang ang buhay ko. Oo naman, makakaasa ka. Tugon nito bago binalik ang phone niya nang makuha na ang kanyang number. Sige ha, mauna na ako, Crystal. Nice to see you again. Matamis ang ngiti nito sa kanya gaya lang noon. Dumating ang araw ng Sabado. Natapat na wala silang trabaho ni Crystal kaya naman agad itong nakipagkita sa kanya. Well, dapat ay may date sila ni Greg pero nakiusap muna siya na makikipagkita sa dating kaibigan sa sekretarya nga nito. Si Greg naman, nagpaalam na lang sa kanya na pupunta sa club ni Tristan na kaibigan din ito. Sa gabi na lang daw sila lumabas para mag-date na pinayagan naman niya. OMG, Becca! Mahigpit siyang niyakap ni Crystal. Sorry ha, hindi ako makachika sa'yo that day kasi naman need kong gampanan ng trabaho ko. Alam mo naman na bago lang ako so need ko pa talagang magpakitang gilas sa mga katrabaho ko. Don't worry, I understand. Ganyan din ako sa trabaho. Hindi ako nakikipagtsikahan kapag nasa kumpanya pa ako. Bakit nga pala hindi kita nakikita sa kumpanya ng husband mo? Kasi hindi kasi ako doon nag-apply. Hindi ko kasi gustong mag-take advantage dahil lang asawa ko si Greg. So mas ginusto ko sa ibang kumpanya. Hindi kasi talaga masasaway si Greg kapag doon ako Gagawa pa rin ito ng paraan para mapagaan ang trabaho ko at mapromote agad ako. Becca, gaya ka pa rin ng dati. Wala man lang nag-iba sa'yo. Well, napansin kong nag-bloom ka talaga. Natawa siya dahil inaasahan niyang pang-uutulang ito. Ikaw din, bolera ka pa rin. Congrats pala dahil kahit ginahol ka sa thesis mo, nakapasa ka pa rin. Proud ako na nakaya mo. Tila ba nag-iba ang aura nito kaya natakot si Becca na baka na-offend niya ito. Sorry, wala naman akong ibang ibig sabihin, Crystal. It's fine. Wala kang dapat hingi ng sorry. Sa totoo lang, malaking tulong ang nagawa mo sa akin. Because of you, nakagraduate ako. Ikaw tumapos sa thesis ko at sobrang linis ng gawa mo. Napakaganda rin ng speech mo noong graduation, Becca. Hindi naman, tsaka tinulungan lang kita. Ikaw pa rin ang nagdala talaga sa thesis mo. Tinatanaw ko talaga yun na malaking utang na loob sa'yo, Becca. Hindi ko talaga kayang kalimutan yun. Napangiti na lamang siya
bago iniba na ang topic. Halos masugat si Crystal sa tindi ng pagkakahawak niya sa steak knife. Sa sobrang gigil at inis niya kasi sa pangit na si Becca, muntik pa siyang hindi makapagpigil. Sinadya ba talaga nitong ipaalala at ipamukha na ito ang dahilan kaya siya may magandang future ngayon? Oo, ito ang gumawa sa thesis niya dahil nag-away-away sila ng mga kagrupo niya. Ito naman laging sumasalo sa kanya eh. Ginagamit kasi niya noon si Becca para naman wala siyang problema sa pag-aaral. Ngunit kapag nakatalikod ito, grabe ang mga salitang binibitiwan niya kay Becca. Bagay lang naman ito sa pangit na yun dahil pakiramdam ni Crystal, sinasadya nitong lamangan siya. Matalino nga pangit naman. At bakit ba si Greg na bilyonaryo pa ang naging asawa nito? Bakit napakaswerte niya kahit sa pag-aasawa? Galit na galit si Crystal habang inis na pinupukpok ang manibela. Nakasakay na siya sa kotse dahil nakapagpaalam na sila sa isa't isa. Hindi naman niya ito tinuturing na kaibigan eh. Para sa kanya, puppet lang si Becca. Utu-utong puppet na pangit. Mas tumindi ang inggit ni Crystal dahil pati sa pag-aasawa, nagawa siyang lamangan ni Becca. Siya kasi malas sa mga lalaki na kakasalamuhan niya. Palagi na lang babaero o kaya'y walang pangarap sa buhay. Sa trabaho, sinuot ni Crystal ang pinaka-sexy. Oras na para simulan ang kanyang plano. Lalaki si Greg, kaya umaasa siya na tutuka ito kapag lumapit siya dito. Sino ba namang manok ang hindi tutuka kapag palay nang lumalapit? What's my schedule? Ngumiti siya ng matamis bago inayos ang sarili. Itinanong muna kasi ni Greg ang schedule nito bago pumasok sa opisina. Sir, may meeting po ngayon. Okay, I'm always ready. Pakisabihan ako kapag handa na ang lahat. Bili nito bago sana papasok na sa office, ngunit tumigil ito at siya'y sinuri. I don't like the outfit. Papaalala ko lang na opisina ito at hindi club. Ayaw kong ganyan pang magiging attire mo. Stricto ako sa trabaho, pero pagbibigyan kita dahil kaibigan mo ang asawa ko. Hindi ko ito ire-report, pero kapag inulit mo pa, pabibigyan na agad kita ng suspension. Tila ba napahiya si Crystal, ngunit nagawa rin niyang makabawi. Yes sir. Nauutal pa siya dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Buisit, bulong niya bago padabog na naupo. Mahirap yatang isidus ang asawa ni Becca. For sure, sa una lang to. Dapat lang ako makahanap ng timing. Bulong pa niya bago nag-focus na sa trabaho. Dapat siyang magpakitang gilas. Samantala si Becca, hindi na nahuli kaya walang sermon na naganap. Himala! Natatawa pa si Mr. Romero sa kanya. Napapisign siya bago sumagot. Wala nang himala ngayon sir. Mamaya sa lunch break libre ko na. Ginulo pa nito ang buhok niya kaya naman napasimangot si Becca. True ba? Lumabas si Becca para magkape dahil break time naman nila. Si Grace hindi makapaniwala sa sinabi niyang ililibre siya ni Mr. Romero. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ng mga. Natigilan siya dahil nasa likod na pala niya ang tinutukoy niyang mga tsismosa. Narinig na namin, may malilihim ka pa ba? Natatawa pa ang pasimuno sa pambubuli sa kanya. Baka naman kasi awang-awa sa'yo kasi mukha kang pulubi. Dugtong pa ng isa. Abat sobra na tong mga to ah. Gigil na si Grace. Oh, aba lalaban na. Nagtawanan ng tatlo. Grace, hayaan mo na lang. Saway niya, ngunit hindi nagpaawat si Grace. Bakit? Akala ba ninyo Reyna kayo dito? I-report kaya namin tong pambubuli nyo ha? Sobra na kayo lalo na kay Becca. Bakit ba nagagalit kayo sa kanya? Insecure ba kayo? Insecure? OMG! Nakakainsultong tumawa ang mga ito. Girl, are you for real? Bakit kami mai-insecure sa pangit? Bakit nga ba? Hamon na tanong ni Grace. Grace, we're not. Sabihin na nating nakakatawa kasi talaga siya. Like, normal pa bang mga kinakain mo? Super ugly kasi talaga. Go girl! Work harder para sa pamparitoke mo. Hindi ko na kailangan magparitoke o ibigay ang gusto nyo. Dahil kontento na ako sa mukha kong unique. Sinabi na sa akin niya ng taong tumanggap sa akin at nagmahal ng higit pa sa buhay niya. At pwede ba? Grow up! Professional na lahat sa atin pero mga astang bata pa rin kayo. Si Becca na ang sumagot. Pwede namang managinip ng gising, so ibibigay na namin sa iyo yan. And sa ugali namin, wala kang pakialam ano man ang ugali namin. Binangga siya ng isa sa mga bumubuli sa kanila.
Kaya naman ang kapeng hawak niya, tumapon sa damit niya. Mariin siyang napapikit. Sobra na ang mga ito. Hindi na ito pwede. Binaba niya ang tasang hawak niya at hindi ininda ang mainit na kape na tumapon sa kanya. Hinabol niya ang bumangga sa kanya, tsaka niya ito sinampal. Wala kang karapatan na itrato kong basura. Matalimang titig niya rito. Tapos ka na't lahat, hindi mo man lang natutuan ng GMRC. Ikaw, buwisit kang pangit ka. Rambol na ang nangyari dahil balak sana siyang sugurin ng dalawa pa pero humarang na si Grace at nakipag-away na rin. Enough! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Mr. Romero kaya natigilan silang mga nagrarambol. Dugo ang ilong ng kaaway niya habang gulo-gulo naman ang buhok nila. Pati si Grace na dalawang naging kalaban may galos din. Nakakahiyang mga actions ninyo. Sir, kasi naman itong si Be. Pinutol ni Mr. Romero ang nagrereklamo niyang kalaban na si Cheska. I won't tolerate this behavior. Tinitigan siya ni Mr. Romero bago muling nagsalita. Disappointed ako sa iyo dahil akala ko hindi ka masasangkot sa gulo. Napabuntong hininga si Becca. Hindi pumayag si Cheska na mag-usap na lang sa kumpanya sa harapan ni Mr. Romero. Kaya dinala na sa pulis ang usapan. Becca, may lawyer akong tinawagan para papuntahin sa pulis. Don't worry. No need, sir. May darating na po para sa akin. Pasensya na-disappoint kita. I didn't mean it. Inalala lang din kita kanina dahil baka pag-initan ka nila kapag... Pag ano, sir? Pag naging mabait ka na naman at naaawa ka sa akin? Hindi naman ako pulube, sir. Balak sanang hawakan ni Mr. Romero ang kamay niya, ngunit iniwas niya ito. Sir, may asawa na po ako. Ayoko pong ma-issue. Sorry, I got carried away. Oo nga pala, may asawa ka na. Hindi masyadong narinig ang huling sinabi nito kaya naman nagpaalam na siya ng maayos dahil kailangan niyang pumunta sa pulis para makapag-areglo sila ni Cheska. Nakatanggap ng tawag si Greg na nasa pulis siya ang asawa niyang si Becca. Agad siyang nag-utos kay Crystal na tumawag sa kanyang lawyer. Labis na ang pag-aalala ni Greg habang nasa biyahe. Isinama niya na nga si Crystal dahil nag-aalala din daw ito sa kaibigan. Becca? Dire-diretso siyang lumapit sa asawa at ito ay niyakap. Umiba ang aura niya nang makita itong lumuluha. What happened? Tell me. Don't be scared. Hindi ko mapapalampas ang pangyayaring to. Paano na? Malalaman na nila na asawa kita. Mahuhusgahan ka lang din. Madadawit ang pangalan mo. Yun pa rin ang iniisip mo? Pinahihirapan mo na naman ang sarili mo. I don't care, Becca. Sabihin nilang nais nilang sabihin. Basta ikaw, asawa kita at ipaglalaban kita. Napasulyap siya sa tatlong babae na nakanganga habang nakatitig sa kanya. Becca, who did this? Sila ba? Maging si Crystal ay galit din. Tumango si Becca. Ngunit bago pa siya makapagsalita sa tatlo, ay nauna na si Crystal. Galit na binulyawan ng mga ito ang umapi kay Becca. Ang kakapal din ng mga mukha nyo no? At kami pa talaga? Ang pangit niya nang nauna, sinampal niya ako. Hoy, ikaw na babae ka, mas pangit ka. Lahat sa'yo pangit, pati lahi mo. Impokrita ka. Makalait ka sa kaibigan ko. Kala mo napakaganda mong kokak ka. Crystal, hayaan mo na sila. Saway ni Becca, ngunit ayaw paawat ni Crystal. Nauunawaan naman ni Greg dahil sa kaibigan ito ng asawa niya, nasasaktan ito. Totoo namang pangit siya. Itatanggi mo pa? Sige lang, paniwalain lang ninyo ang... Natigilan ito nang harapin niya ito. Maling tao ang kinalaban ninyo. Malamig niyang wika. Bakit po? Ano niyo po ba siya? Bakit ipinagtatanggol mo ang pangit na yan? She's my wife. Stop insulting my wife, kundi may kalalagyan ka na. Banta niya bago sumulyap sa lawyer niya na nakarating na pala. Ito na ang umayos sa lahat. Sa labas na lamang sila naghintay ng resulta. Pinakalma na rin niya ang kanyang asawa at inalok na ihatid na ang isa pa nitong kaibigan na si Grace. Grabe, asawa mo talaga siya? Hindi ito makapaniwala. Grace, kanina ka pa nakatitig sa asawa ko. Natatawa na lamang si Becca. Grace, si Crystal nga pala. Kaibigan ko din nung kolehiyo pa ako. Pakilala pa ni Becca sa dalawa. Hello po, nice to meet you. Ikaw din po, Mr. Muñoz. Ikinagagalak kong makilala. Tumango lamang siya't hinayaan ng mga ito na mag-usap-usap. Sinabi ng lawyer na ayos na ang lahat.
Pumayag na makipag-areglo ang tatlo at tumanggap ng suhol niyang pera. Personal din daw na magsasorry ang mga ito bukas na bukas lang. Dito na lang Mr. Muñoz, salamat po. Bumaba na si Grace. Ikaw naman Crystal. Baling niya sa sekretary. Inaya ko siyang mag-dinner na lang sa bahay. Si Becca ang sumagot. Tumango na lamang siya bago nag-drive na. Natuwa naman siyang nakita si Becca na nakangiti na ulit. Labis kasing nadudurog ang puso niya kapag umiiyak ito. Salamat talaga Crystal. Mula noon hanggang ngayon, isa kang tunay na kaibigan. Hinawakan ni Crystal ang kamay niya bago siya sinagot. Maliit na bagay lang ang ginawa ko para sa'yo kumpara sa mga ginawa mo para sa akin Becca. Ako itong maraming utang sa'yo kaya naman gusto kong kahit paano makabawi. Natawa pa ito bago sinulyapan si Greg. Sir, napakaswerte mo sa kaibigan ko. I know, sang-ayon naman ni Greg. Pakiramdam tuloy ni Becca, tumataba ang puso niya dahil sa mga compliments na naririnig niya mula sa dalawa. Ngunit hindi pa rin maaalis kay Becca na isipin ang magiging tingin sa kanya ng mga katrabaho niya pagpasok niya bukas. Sumabay pa si Mr. Romero na tila ba may gusto sa kanya. Ayaw naman sana niyang mag-overthink pero kasi obvious naman eh. Oras na maging problema pa ito ay mas makakaganda na mag-resign na lang siya sa trabaho. For sure, hindi na rin papayag ang asawa niya na pumasok pa siya. Mauna na ako Becca. Paalam ni Crystal sa kanya bago dinampot ang bag nito. May masasakyan ka pa? Gabi na. Sandali, pakikiusapan ko lang ang asawa ko na. Pinutol agad siya ni Crystal. Nakakahiya naman. Hindi na lang Becca, magko-commute na lang ako. Hindi ko kasi nadala yung kotse ko dahil naiwan ko na ito sa kumpanya. Ipapadaan ko na lamang doon sa taxi para iyon ang sakyan ko. Ngunit nag-aalala na si Becca, lalo't babae ito. At naranasan na niyang mag-commute. Ipapahatid na kita. Pamimilit niya bago tinawag si Greg. Wala naman itong angal. Inihatid nito si Crystal habang siya'y naiwang iniligpit ang naging kalat nila. Dumiretso na rin siya sa shower room para pagdating ni Greg, mabango na siya. Halos makatulog na siya nang makaramdam niyang may tumabi at yumakap sa kanya. Si Greg na pala. Mabilis lang itong nakabalik. Hindi ka na babalik sa kumpanyang yon. Bulong nito habang inaamoy-amoy ang leeg niya. Pero kasi pinutol siya nito dahil nais pa niyang mga tuwiran at ipaliwanag ang sarili. Pinagbigyan na kita pero napapahamak ka lang. Hindi ka naman na siguro magtatampo na paalisin kita, di ba? Hindi mo sinasabi sa akin na nahihirapan at binubuli ka na pala. Di naman ako manghuhula, Becca. Malambing pa rin ang boses ni Greg pero ramdam niyang nagtatampo ito. Sorry, nagsinungaling ako sa iyo na ayos lang ang lahat. Sige, aalis na ako. Rerespeto ko din ang desisyon mo. Napangiti ito sa kanyang sinabi. Dinampot niya ang phone niya dahil tumunog ito. Nagulat siya sa tumambad sa social media feeds niya. Pangit na asawa ni Mr. Muñoz, tumambad na. Nanlaki ang mata niya sa nabasa. Napakunot noon naman si Greg bago inagaw ang kanyang cellphone. Galit na umalis ito sa kama at kinuha ang phone nito upang may tawagan. Take down the article now. Oras na hindi nila bawiin ang kanilang paninira sa asawa ko. Tatanggalin ko ang network nila. Galit na galit si Greg. Greg, hayaan mo na lang. Ayoko malagay ka pa sa alanganin dahil lang sa akin. At isa pa totoo naman ang sinasabi nila. Itanggi mo na lang ako. Utos pa niya na alam niyang hinding-hindi gagawin ni Greg. You're out of your mind, Becca. Galit nitong sambit bago siya iniwan. Gusto lang naman niyang mamatay na ang issue. Pero kasi maraming litrato na ang kumalat. Nagulat lang din siya na pati mga pribadong litrato kasama pa nga si Crystal ay kumakalat na rin. Sigaw ng mga tao sa komento. Mas maganda pa daw ang sekretary at bagay na bagay daw kay Greg. Masakit talaga itong mabasa. Pero kasi alam naman niyang wala ding alam si Crystal. For sure, ang may pakana nito sila Cheska. Hindi siguro matahimik kaya siniraan pa siya. Napabuntong hininga siya bago tinawagan si Crystal upang bigyan ng babala sa kumakalat na issue. Napatawag ka? Tila ba kagigising lang dahil sa boses nito? Pasensya na, gabi na't nakakaistorbo ko pero gusto ko lang sabihin sa'yo na may issue kaming mag-asawa sa social media. Nalaman na nila na ako ang asawa ni Greg at pinupulutan na nila ako. Nanggigilid ang luha ni Becca. Nadawit ka
Pasensya na talaga. Mga buwisit na yon, bakit ba nilalait ka nila? At anong bagay kami ni Mr. Muñoz? Kalokohan ang lahat ng sinasabi nila. Huwag kang makikinig sa kanila, Becca. Gusto lang nila na mapanghinaan ka ng loob. Humikbi si Becca. Nadudurog ang puso ko pero kasi kailangan kong tatagan para sa asawa ko. Gusto mo bang puntahan kita ngayon? Paniguradong nahihirapan kayo. Malungkot ang boses nito. No need, magpahinga ka na. Salamat sa pag-aalala mo, Crystal. Basta, lagi mong tandaan na nandito lang ako. Anytime pwede mo akong tawagan. Para saan pat naging magkaibigan, di ba? Tinapos ni Becca ang usapan. Si Greg ay madaming tinawagan upang matanggal ang mapang-insultong article. Samantalang si Crystal, malakas na napahalakhak. Wagi, akalain mo yun tagumpay ang plano kong ipakilala siya? Take note, popular na siya. Miss Ugly Duckling and the Prince Charming. I'm so excited to see her reaction. Akala pa naman namin kaibigan mo talagang pangit na yun. Sinigaw-sigawan mo pa kami. Malakas na natawa din si Cheska, pati ang dalawang asungot nitong kasama. Lihim na kinausap niya si Cheska at minanipula gaya ni Becca dahil alam naman niyang kating-kati itong makaganti sa pangit na yun. Ngayon, sanib puwersa na sila. Ngunit hindi na nga lang siya gaya ni Cheska na lantad na kaaway ni Becca dahil siya, sa likod siya tumitirada. So what's the other plan? If ever malaman na kami ang may gawa, paano na? Don't worry, itutuloy ko ang pagbibigay ng pahirap sa pangit na yun. Basta wag ninyong sisirain dahil oras na ikanta niyo ako sa kanila, tapos na ang paghihirap ni Becca. Pare-parehas tayong magdurusa. At diba sabi mo, tito mo ang may-ari ng network na yun. For sure, makakalusot sila. Iya, pero patay ako pag nalugi siya. Pag ganyan ka katakot, hindi ka makakaganti pa kay Becca. Talagang lahat tayo nagre-risk ng buhay at pangalan natin. Hindi lang naman ikaw, Cheska. Paliwanag niya na nauunawaan naman ito. Basta si Crystal kampante siya na masisira niya si Becca at magagawa niyang maagaw ang asawa nito. Galit na galit si Greg dahil sa kumakalat na article. Burado na ang pinakapasimuno sa page. Ngunit kalat na ang issue at screenshots. Huli na para linisin ito, kaya naman labis ang kanyang galit. Pinatawag agad niya ang network para sa meeting. You are the owner? Malamig niyang tanong. Yes, Mr. Muñoz. Pasensya na talaga sa nagawa namin. Pinulutan online ang asawa ko dahil sa kapangasan ninyo. Sino ang writer ng article na yon? Sir, agaran naman siyang tinanggal. Sa tingin mo tapos na? Napaismik si Greg. Ngayon pa lang isipin mo wala ka ng network. Dahil wala akong pakailam kahit maubos ang pera ko. Mapasara ko lang ang punyetang network mo. Sir, wag naman po. We'll do anything, sir, para malinis ang ginawa namin. No, you don't need to do that. Hindi ko kinahihiya ang asawa ko because of her style o dahil lang sa nerd siya. I'm so proud of her. Pero alam mong kinakukulo ng dugo ko? Ang maliitin at pagfiestahan ng asawa ko ng pambubuli online. Lalabas na sana siya nang may nakalimutan pa pala siyang sabihin. Akala mo rin ba tanga at bulag ako? Pamangkin mo si Cheska, right? Binantaan ko na siya na wag niyang kakalabanin ang asawa ko. Ngayon parehas kayong magdurusa sa gagawin ko. Ang daming matang nakatingin kay Becca. Sumaglit lang siya sa kumpanya upang ibigay ang kanyang resignation. Pakiramdam niya, sobrang katawa-tawa siya habang lumalakad na palabas. Nakausap niya na si Mr. Romero at maging ito ay nagulat. Humingi rin ito ng tawad dahil nadala ito ng emosyon. At oo, totoong gusto siya nito. Siya na pangit at nerdy. Grabe, bulag ba si Mr. Romero para hangaan siya? Habang pauwi na sana siya, naisipan niyang mag-scroll sa social media feeds niya. Grabe ang mga komento, ngunit mas marami naman ang nagtatanggol sa kanya. At sinasabing maganda naman siya na kulang lang sa ayos. Sobrang dami ring nagme-message sa kanya upang mag-offer na siya i-makeover. Ngunit naririndi pa si Becca sa ngayon, kaya naman wala siyang pinansin ni isang komento o message. Nakahinga lang siya ng maluwag kasi hindi naman nagsiselfone ng kanyang magulang. Sa mga kapatid niya, naipaliwanag naman niya na naparte ito ng buhay, lalo't kilala nga si Greg na hot and successful billionaire. Para sa asawa niya, titiisin na lang niya. Ang dami namang umaalalay sa kanya. May dalawa siyang kaibigan, si Grace at si Crystal, tapos may asawa siya at may kapatid. Pati magulang ni Greg ay nag-aalala sa kanya.
Dumiretso siya sa bahay nila upang maipaghanda ang asawa niya ng masarap na makakain matapos ang stress na kanyang naidulot. Nandyan ka na pala. Matamis ang ngiti niya nang ito ay salubungin. Bagong specialty ko to. Gusto kong ipagluto ang asawa ko ng napaka. Pinutol siya nito at niyakap. Hindi mo naman kailangan na magpanggap na ayos lang ang lahat. Bakit ba ayaw mong labanan ng mga yon? Unique ka at napakaganda mo kaya halos mabulag sila. Kaya hindi nila iyon makita. Becca, bilang asawa mo sobra akong nasasaktan. Hindi ko to mapapalampas. Dito na tumulo ang luha ni Becca na kanyang pinipigilan. Bakit ba kasi hindi mo sinasabi sa amin? Wika ng ina ni Greg. Dahil nga hindi siya mapatahan ni Greg, dinala na lamang siya nito sa magulang nito. Gumaan naman ang loob ni Becca. Ngunit hindi pa rin talaga matigil ang kanyang luha. Mami, hindi na po kailangan. Ayokong madamay pa po kayo. Stress lang din po ang mabibigay ko sa inyo. Gaya na lang ng nangyayari ngayon sa asawa ko. Napapagod siya dahil sa akin. Nakagat ni Becca ang ibabang labi niya upang pigilan ang paghagulgol. Sus, itong batang to talaga. Hindi matutuwa ang mga balai ko kapag nalaman nila ito. Please po, ilihim na lang po natin sa kanila. Wala naman po silang mga cellphone. Sa TV naman po hindi rin sila mahilig manood. Basta pagtatanim lang ang gusto nila. Natawa pa si Becca. Masaya na po sila sa mga halaman na napapabunga nila. Sobrang babaw pero para sa akin na anak nila, labis na po ang aking kasiyahan. Greg, tinrabaho mo na ba o kailangan ko nang makisali? Hindi na nanatiling tahimik ang ama nito. Yes po, tinatrabaho na dad. Hinahanda na ang lahat dahil hindi ako makakapayag na maging masaya sila. Pinaimbestigahan ko na din. Para makasiguro na grupo ni Cheska ang gumawa. Ito lang naman ang may matinding galit sa asawa ko dahil sa ginawa ko. Hindi na kasi siya makakakuha ng trabaho sa kahit anong kumpanya. Binigyan ko sila ng dala dahil sa mga behavior nila. Paliwanag ni Greg. Good, sabihin mo lang kapag may kailangan ka pa. Tumango na lamang si Greg habang ang ama nito ay bumaling sa kanya. Iha, you need to be strong. Dapat kang lumaban at huwag hayaan ng mga taong yun na alipustahin ka. Wala silang karapatan. Gusto kong tandaan mo ang mga sinabi ko at i-apply mo yan sa sarili mo. Tumango na lang siya. Inaya na muna siya ni Greg na mamasyal sa hardin. Hawak nito ang kamay niya at talagang hindi ito bumibitaw. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Sambit niya bago ngumiti. Mahihirapan ka lang kapag ipagtatanggol mo ko. Palampasin mo na lang. Sapat na siguro na nalaman nilang ako ang asawa mo. Yan ang kinagagalit ko sa iyo eh. Ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. Kaya nga ginaganyan ka nila. Hindi na uso ngayon ang sobrang bait. Lahat lumalaban at gusto kong lumaban ka. Pero ano bang dapat kong patunayan sa kanila? Palaban na pangit? Hindi ka nga pangit. Greg, bata pa lang ako, ugly duckling ng bansag sa akin. Hindi na sobrang sakit. Nasasaktan lang ako kasi dahil sa akin nagiging ganyan ka. Let's face it and embrace the truth na ang maganda lang sa akin ay ang buhay ko at ang kalooban ko. No, you need to see it for yourself. Ikaw din mismo makakakita sa ganda mo noon na noon mo pa tinatago. Nakasanayan mo lang kaya hinayaan mo. Hinagkan siya ni Greg. You're the most beautiful woman in the world. I love you so much. We can do this and you can. Pinapalakas ni Greg ang loob niya. Umuwi din sila bandang 4:00. Ngunit sa biyahe pa lang pauwi, nakatanggap ng tawag si Greg. Kaya naman inihatid na lamang siya nito sa bahay bago umalis muli. Hindi pa nakakapagbihis si Becca dahil inuna niyang magwalis-walis. May bisita naman siya. Hindi lang niya inaasahan si Crystal. Hindi rin kasi ito tumawag sa kanya. Ngunit tinanggap niya ito at inasikaso. Wala yata ang asawa mo. Bigla nitong tanong. May importanteng pupuntahan. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya bago inilapag ang juice. Wala naman. Hindi naman kasi pumasok si sir so baka nga abala kayo. Oo pasensya na. Nakaapekto pa ako pati sa trabaho. Bukas na bukas, sasabihin ko na mag-focus na siya sa kumpanya. Hindi naman Becca, ikaw talaga. Never kang naging istorbo. At mas mahalaga ka kasi asawa ka niya. Ikaw naman talaga muna dapat. Napangiti na lang siya. Walang ideya si Becca na pinadukot ni Greg ang tatlo upang magsalita ang mga ito. Boss, umami na.
Takot na takot para sa mga buhay nila kaya agad na umamin. Crystal daw po, yun daw po ang may plano sa lahat. Napakunot ang noo ni Greg at agad na hinarap ang tatlo. Si Cheska ang tinanong niya. Sinong Crystal ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Sekretary mo siya, di ba? Siya lang naman ang nakipagkuntsaba sa amin. Pakiramdam ko, minanipula niya lang kami at ginamit para hindi siya agad mabuking kapag siya ang magsisiwalat. Buwisit na babaeng yun. Galit na sigaw ni Cheska. Paano kita paniniwalaan? Siniraan mo ang asawa ko and for sure, humahanap ka lang ng damay. Noon pa man daw inis at inggit na siya sa asawa mo. Sa likod niya ito tinitira dahil napapakinabangan raw niya ito kaya maingat siya. Ngayon daw, matutupad na ang balak nitong agawin ka mula kay Becca. Nakuyom ni Greg ang kamao niya. Pinakawalan niya na ang tatlo at mahigpit na binantaan na kapag nagsumbong sa pulis ang mga ito, mas matindi ang daranasin nila. Takot na tatahimik na daw ang mga ito dahil may suhol na pera. Umuwi siya agad upang ipaalam sa kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang makita si Crystal na masayang kakwentuhan si Becca. Maingat siyang kumilos at hindi pa bigla-bigla. Wala siyang pinahalata. Basta pinatawag lang na saglit si Crystal upang pribadong makausap. Ayaw niyang mabigla ang kanyang asawa dahil panibagong heartbreak na naman ito. Sir? Takang tanong ni Crystal. Bistado ka na. Hindi mo na kailangan magpanggap, Crystal. At ngayon pa lang din tanggal ka na. Nasusuka ako sa ugalit pagmumukha mo. Gulat at hindi ito nakapagsalita agad. Pero saan mo nakuha ang mga ideyang yan? Wala akong ginagawa, Greg. Ikinanta ka na ng mga minanipula mo. Umalis ka na at huwag ka nang didikit sa asawa ko. Biling niya bago sana tatalikuran na ito nang bigla siya nitong yakapin. Para sa'yo naman ang mga ginawa ko eh. Bigla na lang nabasag ang hawak ni Becca na flower vase dahil sa inabutan itong sitwasyon. Upang makapag-usap kasi sila, nagpaalam ito na mag-aayos na muna. Tinulak niya si Crystal. Siya ang totoong kaaway. Matagal ka na niyang sinasaksak sa likod at ngayon gusto niya akong ahasin. Paliwanag niya kay Becca. Masasaktan ang asawa niya pero wala siyang magagawa kundi sabihin ang totoo ngayon. Natutop ni Becca ang bibig niya dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Bakit naman yun gagawin ni Crystal? Wala naman itong pinakitang masama sa kanya. At palagi rin siya nitong kinakausap kahit noon pa. Totoo ba yan, Greg? Paano mo nasabi yan? Crystal, totoo ba? Hindi ito agad nakasagot. Sinabi ni Cheska, umamin na siya sa akin. Plano niyang alisin ka sa buhay ko, Becca. Itong babae na to, inaahas niya ako. Hindi ka dapat mabulag sa pinapakita niya. Dahil minamanipula ka lang niya. Sige, tama siya. Oo, tama ang asawa mo. Dahil inggit na inggit ako sa'yo. Gusto ko sa akin lang lahat ng swerte mo, masama ba yun? At ano, mabait ako sa'yo? Pagkakitong tumawa. Napapakinabangan kita kasi utu-utu ka. Malamang magiging maingat ako, di ba? Para na itong ibang tao. Lumabas ang totoong ugali ni Crystal. Pinakilala na nito ang totoo, kaya hindi niya na kailangan pa itong pilitin. Akala ko magkaibigan tayo. Mali ba ako? Sa'yo? Makikipagkaibigan ako? Nakakasuka kang ang kasama eh. Sobrang baduy mong tao ka. But no choice ako so dapat ako makisama at magtiis. Nilapitan niya ito at sinampal. Sa akin ka lang naman pala galit gaya nila Cheska. Bakit pati asawa ko dinadamay mo? Sapo ni Crystal ang pisngi nito. Lumayas ka. Utos niya. Lumayas ka sa pamamahay namin. Malakas niyang sigaw dito. Hindi naubos ang problema. Parusa na ba to? Bakit naging masama ba siya? Hindi niya mapigilang mapatanong. Becca, you don't have to worry. Hindi niya ako malalandi. Hindi kita ipagpapalit. I know kasi may tiwala ko sa iyo, Greg. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Pinararamdam mo sa akin araw-araw na sapat na ako sa iyo. Kaya naman hindi mo rin kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Salamat dahil pinoprotektahan mo ko. Salamat kasi lagi kang nandyan. Sobrang tanga ko. Hindi ko man lang napansin na ginagamit lang niya ako noon pa. Tama si Dad. Dapat hindi ko sila hinahayaang maliitin ako at alipustahin. Humanda siya sa akin dahil lalaban ako. Hindi mo na kailangang sumali sa gulong sinimulan niya, Greg. Dahil ako mismong tatapos nito. Niyakap lang siya ni Greg. Itinigil niya ang pag-iyak dahil wala naman iyong maitutulong sa kanya. Tinawagan niya si Grace.
Dahil ngayon alam niya na ang tunay niyang kaibigan na hindi siya ginamit para sa pansariling kapakanan. Si Grace lang ang taong tinuring talaga siyang kaibigan. OMG, masaya akong tumawag ka. Ilang araw na akong worried eh. Grace, ready na ako sa inaalok mo noon pa. Handa na akong labanan sila. Seryoso ka? Lasing ka ba? Totoo na to, Grace. Handa na akong supalpalin sila. Naniniwala ko na hindi ako hanggang dito na lang. Malakas na napasigaw si Grace. Halos mataranta pa nga ito. Bukas na bukas. No, ngayon na pala. Ngayon na natin sisimulan ng bagong ikaw, ang pinakabonggang transformation. Napabuntong hininga na lamang si Becca bago binaba na ang tawag. Sure ka bang ayos ka lang dito? Hindi na lang muna ako papasok. Ayaw pang umalis ni Greg. Liliban na naman sa trabaho. Ngunit tumanggi si Becca. Dapat itong mag-focus sa kumpanya. At siya, babalikan niya ang gustong kumabit sa kanyang asawa. Pupunta si Grace kaya may kasama ako. Sige na, sa dinner na lang agahan mo. Biling niya na ikinatango naman ito. Bye, I love you. Malambing na paalam pa nito bago lumabas na. Hinatid na lamang niya ito ng tingin. At pag-alis ni Greg, tinawagan niya na si Grace. Ayon naman dito, malapit na daw ito kaya mag-relax lang siya. Ngunit paano siya magre-relax? Hindi nga siya sigurado kung maganda ba ang magiging kalalabasan. Charan, I'm here! Napakaraming dalang gamit ni Grace. May kasama rin itong katuwang na professional daw sa pagme-makeover. Tiwala naman siya sa kaibigan niya basta si Grace. Alam niyang hindi siya nito pababayaan. Simulan na ang operasyon na ipangalandakan ng beauty ni bestie ko. Excitement at kilig ang makikita kay Grace. Habang si Crystal, Buisit na babaeng yun. Humanda siya sa akin dahil hindi pa ako tapos. I'll make sure na magtatagumpay ako. Grabe ang galit ni Crystal habang nasa apartment niya. Inilaglag na siya ni Cheska para lang sa pera at sa mild na pananakot ni Greg. Mahihina ang loob. Sabi na nga ba't tatagilid ang mga ito? Dapat una pa lang inasahan na niya. Palibhasa naging kampante rin siya dahil akala niya hindi matatakot ang mga ito. Hindi ako titigil. Bulong pa ni Crystal habang inuubos ang alak na nasa bote. Para na itong masisiraan ng bait dahil nasira na nito ang lahat ng mga gamit sa loob ng apartment sa labis na pagwawala niya. Dati ka papasakit sa akin, dapat hindi na kita nakita ulit. Hindi na sana babalik ang lahat, dapat nanatili ka na lang patay sa isipan ko. Tumutulo ang luha ni Crystal. Hanggang ngayon na lang ang swerte mo, Becca. O to the M to the G. Napakunot ang noo ni Becca. Ha? Why? Wala pa siyang ideya. Basta titigat gulat ang dalawa habang nakatingin sa kanya. Parang napako ang mga mata nila. Tunaw na siguro ko kapag ice cream ako. Nagawa pa niyang magbiro. Bestie, napakaganda. Bongga, ibigay ang salamin. Utos pa nito sa kasama. Inabot naman agad ang salamin sa kanya. Sa totoo lang, para siyang naging ibang tao. Nagulat siya dahil ang layo ng nerdy look niya sa itsura niya ngayon. Ang ganda ko. Yes, true fact, legit. Sang-ayon ni Grace bago siya nilapitan. Sabi na sa'yo maganda ka talaga, tinatago mo lang. For sure pag uwi ni Greg, tignan ko lang kung hindi ka gapangin nun at ikulong ng magdamag sa kwarto. Sa totoo lang Grace, noon pa niya ginagawa yun kahit na hindi pa ako nag-aayos. Iba ang haba ng buhok mo. Ikaw na, say na ang corona, Mrs. Muñoz. Natawa silang tatlo at kahit paano nawala ang isipin ni Becca sa mga oras na to. Dahil kasama niya si Grace na lagi siyang pinapatawa. Dumiretso sa meeting si Greg. Wala siyang sekretary ngayon. Wala rin siyang balak kumuha sa ngayon, lalo't hindi talaga nakikilatis. Humugot na muna siya ng magiging sekretarya sa employees lang din. After meeting, dumaan naman siya sa birthday ni Maya. Si Maya ay kaklase niya sa kolehiyo na ngayon na isa ng dentist. Gusto sana niyang isama si Becca. Ngunit baka mailang lang ito at tumanggi dahil sa kumakalat na pambubuli dito. Ikaw lang? Sayang naman wala si Becca. Sorry pero iniiwas ko siya sa ngayon. Siguro naman, updated ka sa mga kumakalat na issue ngayon. Oo nga, people nowadays. Disappointed itong napailing. Bakit ba masaya sila sa buhay ng ibang tao, no? Yan din tuloy ang ibang rason kaya hindi umuunlad ang Pinas. Instead na magsipag o mag-focus sa sarili, buhay ng ibang inaatupag. Maya is right. Pinoy
Natawa pa siya habang naiiling din dahil maging siya ay disappointed. Hindi siya nagtagal dahil ipinangako niya sa kanyang asawa na maaga siya for dinner. Sa sala pa lang, hinanap na ng mata niya si Becca. Ngunit sa kusina niya ito nakita. At talaga namang nagulat siya dahil ang asawa niya bigla itong nag-iba. "Nandyan ka na pala." Napangiti ito habang nahihiya. "Why, pangit ba?" Napakunot ang noo nito dahil sa reaksyon niya na nabigla talaga. "Sabi na nga ba't tama ako eh. Si Grace kasi ang tigas ng ulo. Sabi kasing..." Pinutol niya agad si Becca bago pa ito mag-overthink lalo. "Hindi, napakaganda nga eh. Nagulat lang ako kasi maganda ka na sa dati mong ayos. Pero mas gumanda ka tonight. Let's go to bed?" Hinampas naman siya nito habang kinikilig. "Ikaw talaga, pasaway ka. Dinner pa, di ba? Hinanda ko pa naman din ito lahat. Pwede namang magsimula ako sa dessert." Titig na titig ito sa kanya. "Greg, pasaway ka. Sa tingin mo ba, ayos na itong new style ko? Inalis ko na nga ang glasses ko at pinalitan na lang ng contact lens. Bagay naman, di ba? Hindi ba masagwa?" "Becca, pag nakita ka nila magugulat talaga sila. For me, wala akong pakailam kahit anong style ang gusto mo. Basta mahal kita." "Ang sweet mo talaga. Mahal na mahal din kita. Don't worry, this time, hindi na ako tatakas. Hindi na ako magtatago at handa na akong harapin sila. Lalo na si Crystal." Natutuwa siyang lumakas na ang loob ng kanyang asawa. Masaya silang nag-dinner. Naya pa nga siya ni Becca na mag-selfie para daw sa ginawa nitong account sa FB. "To be honest, hindi mo naman kailangan gawin lahat ng to. Wala kang dapat na patunayan sa kanila, Becca. Ilang ulit kong sinabi sa'yo na unique ka. Pero gusto kong gawin to. Ayoko rin naman na ibuli lang nila ako ng panghabang buhay. At ayoko na dadawit o napapaaway ka lang. Para na rin to sa ikatatahimik ng lahat. Basta ako nandito lang, handa kang suportahan. Sasamahan na kita, Greg, sa mga events, parties o occasions na hindi kita nagagawang samahan." Ito ang pangako ni Becca sa kanya. Matapos lang ng dinner, nanood na muna sila. Habang busy sa panonood ang asawa niya, agad niyang in-upload ang litrato nila at tinag pa ang kanyang asawa. Gaya ng inaasahan, maraming marites. Hindi na nag-abala pa si Becca na tignan o isa-isahin ang mga komento. Hindi na dito ang focus niya, kundi sa pagganti kay Crystal na sinasaksak siya patalikod. "Lagi mong tatandaan na mahal kita, Becca." Bulong pa ni Greg nang sila ay mahiga na. Napangiti siya habang ang buhok nito ay hinahawi. Napakabait na asawa ni Greg at nasisiguro niya na magiging the best daddy din ito sa mga magiging anak nila kapag sila'y biniyayaan. Maaga siyang gumising para ipaghanda ang asawa niya ng breakfast. Sabay silang nag-almusal. Nauna lang siyang mag-shower dahil may katagalan siya. Simula kasi sa araw na to ay sa kumpanya na siya ni Greg papasok. Siya na ang magiging sekretary nito. Nagulat pa nga ito, ngunit masayang-masaya naman. "Good morning, Mrs. Muñoz." Sabay-sabay ang pagbati ng mga employees. Sinalubong din kasi sila ng mga ito para daw siya i-welcome. Pakanana naman ni Greg. "Salamat sa effort." Ganti niya habang nakangiti sa mga ito. Lumabas na ulit siya sa public. Ngunit this time, kasama na niya at pinagmamalaki na niya na siya si Mrs. Muñoz. Wala nang dating Becca na mahiyain, nagtatago at minamaliit ang sarili. Mabilis na kumalat ang bagong balita. Popular na naman silang mag-asawa. Ngunit hindi na pambabatikos o pangbubuli online ang natatanggap niya kundi papuri. Isa daw siyang malakas na babae na imbis pumatol sa mga bashers, naging matatag lang siya at pinuksa ang mga ito na walang ibinabalik na masakit na mga salita. "Gusto kong dukutin ang mga mata ng ibang mga lalaking nakatitig sa'yo. Dapat yata itago na lang kita, no? Pakiramdam ko ang dami kong kaagaw sa'yo." Nagsiselos na sabi ni Greg na kanyang ikinatawa. "Ikaw na ang asawa ko, pinagseselosan mo pa sila?" "Greg, nga pala may isang real talk show na gustong mag-imbita sa akin. Sa tingin mo ba dapat ko silang pagbigyan?" Tanong niya upang hingi ng payo ng kanyang asawa. "It's up to you. Basta kung saan ka komportable." "Parang ayoko. Baka isipin nila mag-showbiz ako. Wala akong balak. Gusto ko lang na payapang buhay kasama ka at ang mga magiging anak natin." "Me too." Tugon nito bago siya hinagkan at kamuntikan pa nga na lumalim ito kundi lang siya nagpigil.
Bilang siya ang sekretarya ni Greg, talaga namang inatupag niya ang trabaho. Naputo lang naman siya nang makatanggap ng tawag. Ayaw pa sana niyang pansinin dahil unknown number. Baka isa lang sa mga kumukulit sa kanya para sa interview. Ngunit sinagot pa rin niya. It's me. Boses pa lang kilala na niya. Hindi siya nagpahalata kay Greg kaya lumabas muna siya. Masaya ba, Crystal? Hindi umayon sa plano mo ang lahat eh. Salamat din pala sa'yo. Hindi kasi ako makukumbinsi kung di mo ginawa ang mga yun. Mayabang ka na rin, no? So may maitutulong ba ako sa'yo? Sarkastikong tanong niya. Plano mong gumanti sa akin? Ah, yes. Hindi naman ako mababaw eh. Hindi lang to basta revenge. Dahil ipapakulong kita, Crystal. Tumawa ito bago sumagot. Hindi ako gaya ni Cheska na mabilis mong matatakot. Ibahin mo ko, Becca. Dahil ilalaban ko ang gusto ko. Ingat ka. Baka pagpikit ng mata mo, nakakapit na ako sa asawa mo. Hindi cheap ang asawa ko para gawin kang kabit. Really? From the moment na naging asawa ka niya, naging cheap na si Greg. Papatayin sana niya ang tawag nang may sabihin pa ito. Ingat ka lang, dahil lagi ako nakabantay. Ngunit hindi na ito pinansin ni Becca. Hindi naman mangyayari na maagaw o malandi nito si Greg, kaya kampante siya. Malaki ang planong gagawin ni Crystal para matapos na ang inggit at hirap na dinaranas niya ngayon. Hindi na siya makapagpatuloy mabuhay, knowing na masaya na si Becca. Ito na ang huling hakbang na gagawin niya. Bahala na. Basta mawala sa landas niya si Becca upang magawa niyang makuha ang asawa nito. Bakit hindi mo pa ibigay ang buong bayad? Hindi biro ang gusto mong ipagawa. Nagrereklamo ang taong kinuha niya para dumukot kay Becca. Gusto na nga rin niyang ipasama si Grace eh. Pero isa pang alalahanin kung paano ididispatcha ang bangkay nito. Hahayaan na lamang niya itong mabuhay. Hindi naman kasi ito ang pinakakinamumuhian niya eh. Ibibigay ko ang full payment kapag nandito na siya sa harapan ko at walang laban kung nakuha ang buhay niya. Hibang na si Crystal. Oras na sumabit kami dito, damay ka. Banta pa ng lalaki bago umalis na upang isagawa ang pagdukot kay Becca. Wala na ang lahat sa kanya, kaya desperada na siya. Hindi na siya makakapasok sa kahit anong kumpanya at ubos na rin ang ipon niya dahil sa pagbabayad sa mga tao niyang inuutusan. Humanda ka sa aking impokrita ka. Kala mo tapos na? Pwes mali ka. Bulong niya sa sarili bago sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Bakit ang higpit ng hawak mo sa kamay ko? Parang ayaw mo kong bitiwan. Pawis na ang kamay ko. Natatawa si Becca habang nakatingin sa kanyang asawa. Wala silang trabaho ngayon. Pareha silang nagdesisyon na manatili na lang sa bahay upang magbanding, cuddle bedtime at kung ano-ano pa ang nagawa nila. Kasi don't want to let go. Simple nitong sagot. Napailing na lang siya. Natuon sa cellphone niya ang kanyang atensyon nang may tumawag sa kanya. Nakita niyang si Grace ito kaya naman sinagot na muna niya. Grace, may kailangan ka? Ano kasi, pwede bang sumaglit ka dito? Need ko help mo eh. Sobrang random naman ni Grace. Ngunit si Grace naman ito kaya hindi niya pinansin at sinabing pupunta siya. Bakit daw? Curious na tanong ni Greg. Si Grace, need daw ako eh. Puntahan ko muna then babalik ako for lunch. Saglit lang, promise. Tumango naman ito. Ihahatid na kita. Alok pa nito bago mauuna na sana sa kanya pero pinigilan niya ito. Hindi na, taxi na lang ako. Dito ka na lang, saglit lang naman ako. Napabuntong hininga ito bago tumango-tango. Hintayin mo ako dito. Maipadadala lang ako sa'yo. Hinintay naman niya si Greg. Ilang sandali pa'y lumabas na ito. Huwag mong iwawala to sa katawan mo. Bilin ni Greg sa kanya nang ilagay nito sa bulsa niya ang maliit na device. To make sure na safe ka. Iba na kasi ang panahon ngayon, lalo at kilala na ang identity mo. Baka mamaya balikan ka nila. Natakot si Becca pero dinaan na lang niya sa biro. Ikaw naman, sobra naman yun. Hindi naman siguro nila magagawang manakit ng tao. Hindi siya sigurado kaya napatanong na lang din siya. Hindi na ito kumibo. Hinagkan siya nito sa labi at hinatid ng tingin. Sumakay na siya ng grab taxi na kinuha lang niya online. Sa apartment ni Grace, nagulat lang siya kasi parang wala namang tao. Nakaawang kasi ang pinto pero iniisip niyang baka sinadya nito ni Grace kasi inaasahan siyang darating nito.
Ngunit laking gulat niya nang makita si Grace sa silid na nakagapos. May tape ang bibig at may mga lalaking nakabantay. "Grace!" Malakas niyang sigaw. Ngunit agad siyang dinakip ng dalawang lalaki at tinakpan ang bibig niya para hindi siya makasigaw pa. Lumuluha si Grace habang pinagmamasdan siyang kuhanin ng dalawang lalaki. Hanggang sa naramdaman niyang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nagising si Becca sa isang magulong lugar. Parang puro mga daga pa dahil mukhang abandonado ang gusali. Nakatakip pa rin ang bibig niya kaya mas nahirapan siyang sumigaw. "Magaling ang trabaho niyo." Pamilyar sa kanyang boses hanggang sa nasilayan niya ang mukha nito. Nanlalaki ang mata niya nang makita si Crystal. Ngumiti ito sa kanya bago lumapit. Hinaplos nito ang kanyang buhok at biglang sinabunutan. Napadaing sa sakit si Becca. "Masakit, di ba? Damhin mo ngayong impokrita ka." "Mas impokrita ka," sigaw niya sa isipan habang galit na nakatitig kay Crystal. "Bakit akala mo ba magiging masaya ka na? Becca, mali ang kinalaban mo. Sana nanatili ka na lang na uuto-uto at tanga-tanga. Hindi sana mangyayari sa iyo ang bagay na to. At sana hinayaan mo na lang ako maging kabit ng asawa mo." "Ikaw naman ang asawa eh. Ikaw na ang reyna. Ang gagawin mo na lang naman i-share si Greg sa akin. Sharing is caring, right? Mahirap bang gawin yun o ganyan ka talaga? Gahaman ka!" Sinampal siya nito. "Ipagpasalamat mo na lang at hindi ko dinamay ang kaibigan mo. Makakawala din naman yun o baka ilang araw pa siyang nakagapos doon." Hindi man lang ba ito natatakot na makukulong to? Oras na makawala si Grace, agad itong makakapagsumbong. Mahuhuli pa rin si Crystal. Ito ang tumatakbong mga tanong sa kanyang isipan. "I'm not scared, Becca. Sira na ang buhay ko. Pero bago ko mas lalong maging basura, mauuna ka muna. Or kapag swerte, magpapalamig lang ako tapos babalikan ko ang asawa mo para landiin ulit. That time, patay ka na. Alaala ka na lang ni Greg." Inalis nito ang takip sa bibig niya. "Paano mo nasisiguro na tatanggapin ka niya kahit wala na ako?" "Plastic surgery. Hindi mo ba alam yun? Pwede kong baguhin ang katauhan ko, Becca. So ang tanong ko naman ngayon, paano ka na? Buwisit ka?" Malakas niyang sigaw bago ito dinuraan. "Hindi mangyayari ang gusto mo dahil makakapagsumbong si Grace." "May ebidensya ba siya na ako ang may gawa?" "Wala, Becca. Wala siyang ebidensya na ako nga ang papatay sa'yo." Muli ay sinampal siya nito. "New Becca, yan lang kaya mong gawin? Akala ko ba'y malakas ka na? Pero batang-tanga mo pa rin at utu-utu ka pa rin." Mariing napapikit si Becca. Humihiling siya na sana magawa pa niyang makaligtas sa baliw na si Crystal. "Lumaban ka! Ano? Bakit yan lang bang kaya mo?" Halos malabog na siya kay Crystal dahil sa sampal at sabunot na natatamo niya dito. Ngunit paano ba siya makakalaban ni nakagapos siya? Hibang na ba talaga to? "Diyan ka naman magaling, di ba? Pag hindi kayang lumaban, kampante ka lang. Matapang ka. Hanggang diyan ka na lang, Crystal. Wala ka nang kayang gawin kundi manakit ng walang laban. Hindi ka naman naging patas kahit kailan." Napaismik si Becca. "Nakakaawa ka talaga. Yun ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Manahimik kang buwisit ka. Ikaw ang nakakaawa. Tignan mo nga ang sitwasyon mo. Sa tingin mo makakaligtas ka pa rin dito? Mali ka dahil dito pa lang tapos ka na. Dapat patayin mo na ako dahil pag nabigyan mo pa ako ng chance, magsisisi ka, Crystal." May pagbabanta si Becca. Ngunit tinawanan lang siya nito. Naalala kasi niya na may sinabi pala si Greg. Umaasa siya na darating ito. Isang oras na ang lumilipas kaya paniguradong pag tumagal pa, mag-aalala na ito sa kanya. Bakit ang tagal niya? Sabi niya saglit lang. Hindi mapakali si Greg. Sinubukan niyang tumawag sa asawa, ngunit hindi ito naka-open. Inisip niya na baka empty battery na ito, kaya iwinaksi niya ang pag-aalala niya. Baka kasi paranoid lang siya. Mamaya pagalitan pa siya nito. Naiiling na napangiti siya. Isang oras pa lang miss na agad niya si Becca. Napakalaki talaga ng pinagbago nito. Ngunit ito pa rin ang simple niyang asawa. Natutuwa lang din siya na tumaas na ang confidence nito. 2 oras na ngunit wala pa rin si Becca. Tumawag na siya kay Grace. Ngunit laking gulat niya dahil pati ito hindi naka-open ng cellphone. Walang pagdadalawang isip na umalis si Greg. Grace, si Greg to. Hindi ko kasi... Natigilan siya nang mapansin na may awang ang pinto sa main door. Hindi ito nakasarado kaya agad siyang kinutuban. Hinagilap niya ang dalawa.
Ngunit ang nakita lang niya ay si Grace. Nakagapos ito at may tape ang bibig. Pagod na pagod ang itsura at halos mamagana ang mata sa kakaiyak nito. Grace? Agad niyang inalis ang tape nito at sinunod ang gapos. What happened? Asan ang asawa ko? Greg, sorry talaga. Pasensya na talaga, wala akong magawa kundi sumunod sa utos nila. Pinatawagan nila sa akin si Becca kasi ito ang kailangan nila. Papatayin daw nila ako kapag nanlaban ako. Pero pag sinunod ko daw sila, hindi ako madadamay. Hindi ko naman gusto yon, sorry talaga. Hindi ko rin sila nakilala. Hindi ko alam kung anong pakay nila kay Becca. Tumawag ka sa pulis. I-report mo agad. Isang tao lang ang alam kong may malaking galit sa asawa ko. Nakakuyom ang kamao ni Greg. Si Crystal ba? Nauutal na tanong pa rin ni Grace. Wala namang iba. Siya lang naman ang may lakas ng loob na gawin to. Humanda siya sa akin. Dinukot ni Greg ang phone niya at agad na tumawag sa kanyang mga tao. Maling-mali si Crystal. Dahil sa pagiging desperada nito, hindi na ito nakapag-isip ng maayos. Tracking device ang nilagay ni Greg sa kanyang asawa. Kaya naman, madali lang sa kanya na mahanap si Becca. Ito lang munang i-report mo sa pulis. Ako nang bahala sa asawa ko. Bilin niya kay Grace bago lumabas na. Boss, ready na lahat. Tumango siya bago sumakay ng kotse. Hintayin mo, Becca. Sandali na lang at parating na ako. Bulong ni Greg habang nakasakay sa sasakyan. Sumakay na siya sa mga tao niya na armado. Mahigpit ang bilin niya na wag munang magpapahalata dahil lilimirin lang nila ang mga taong kasama ni Crystal. Walang gagamit ng armas kundi kinakailangan. Ire-report natin to sa pulis. Kaya naman igapos na lamang din ninyo sila. Ayaw ng asawa ko sa dahas. At ayaw rin niya na may dadanak na dugo. Ngunit kailangan ko siyang iligtas. Kaya kahit gumamit ng dahas ay wala na akong pakailam. Panatilihin lang ninyo na walang barilan o dugong dadanak. Trained and professional ang kanyang mga tao. Ayaw rin naman niyang bastang malagay sa alanganin ng mga ito kaya mahigpit ang kanyang bilin. Tama na pakiusap. Tama na, Crystal. Paluhurin ninyo yan, hindi pa ako tapos. Sigaw pa ni Crystal bago siya sinipa. Na malipit sa sakit si Becca. Hinang-hina na siya na parang gusto na niyang sumuko. Ngunit umaasa siya na darating ang mahal niyang asawa at ililigtas siya mula sa impokritang si Crystal. Sige na, labas na kayo. Dapat masiguro ninyo na walang makakahanap sa lugar na to Utos pa nito sa mga tao nito na agad namang nagsisunod. Sila lamang ang natira. Hawak ni Crystal ang kutsilyo na napakatalim. Inalis nito ang kanyang gapos. Sige, laban, Becca. Ngayon magiging patas ako. Tignan ko ang galing mo. Napangisi pa ito bago binaba ang kutsilyo. Dahil bugbog na si Becca, hirap na itong tumayo. Patumba-tumba na siya. Napakasira ulo talaga ni Crystal. Dahil matapos niyang mabugbog, tsaka siya nito palalabanin. Sabi mo hindi ako patas? Ayan na, Becca, laban na. Oras na hindi ka pa tumayo, itatara ko sa puso mo ang... Natigilan si Crystal. Nagulat din si Becca, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil dumating na ang kanyang inaasahan. Sige, subukan mong gawin ang sinabi mo para sumabog ang ulo mo, isang hakbang mo lang. Banta ni Greg habang nakatutok ang baril sa sintido ni Crystal. Paano mo nalaman ng nasaan ang mga tao ko? Nanlilisik ang mga mata nito. Demonyo ka! Balak nitong sampalin si Greg ngunit walang emosyon ng kanyang asawa. Sabog ang utak mo kapag ginawa mo yan. Tinignan siya ni Greg. Becca, gantihan mo siya. Gawin mo ang mga ginawa niya sa'yo. Utos nito, ngunit mabilis na umiling si Becca. Hindi ko na kaya. Hinang-hina na ako. Naluluha niyang tugon bago bumagsak. Igapos ninyo si Crystal ngayon na. Sigaw pa ni Greg sa mga tao nitong kasama. Tinakbo naman agad ni Greg ang kanyang asawa upang buhatin. Nakadinig na ng wangwang si Becca. Signal na dumating na ang mga pulis. Ngunit hindi niya na inalintana ang nangyayari dahil gusto niya nang pumikit dahil sa bugbog na tinamo niya. Please don't leave me. Don't you dare leave me, Becca. Susunod agad ako sa'yo. Nanghihina man, rinig na rinig pa rin niya ang tumatangis na si Greg. Nagawa pa nga niyang umiti kahit na nahihirapan. Bakit ka susunod? Hindi pwede. Dapat kang magpatuloy sa buhay, Greg. Hindi pa katapusan kapag nawala ako. Gusto ko. Naputol siya dahil napadaing siya sa kirot. Basta dapat mabuhay ka. No, never. Matigas na sagot nito habang hawak ang kamay niya.
Hanggang kamatayan magkasama pa rin tayo, Becca. Ma'am, ipahinga niyo po ang sarili niyo. Huwag ka na po munang magsalita. Saway ng nurse na kasama nila sa ambulansya. Sir, hawakan niyo na lang po yung kamay ni ma'am. Pinilit lumaban ni Becca. Nakarating naman agad sila sa pinakamalapit na hospital. Aware pa si Becca sa mga nagaganap dahil may ulirat pa naman siya. Sir, dito na lang po. Nabitiwan na ni Greg ang kamay niya. Pinilit niyang magsalita bago siya maipasok sa ER. Mahal na mahal kita. Nawala na ang malay ni Becca habang si Greg takot na umiiyak. Tinawagan na rin niya ang magulang niya at ang magulang ni Becca. Son, where's Becca? Luhaan ang ina niya nang sumugod. Ginagamot na siya, ma'am. Son, nadakip na ba ang walang yang gumawa niyan sa asawa mo? Make sure na mabubulok sa kulungan ng may sala na to. Galit na galit ang kanyang ama. Tumango na lang siya. Hindi na rin kasi kaya ni Greg na maging malakas, lalo't hinang-hina ang kanyang asawa. Napaupo siya sa panghihina. Niyakap naman siya ng kanyang ina. Magiging maayos din siya, anak. Mami, naghabili na siya sa akin. Paano pag iniwan niya ako? Mababaliw ako. Hindi ko kaya, mami. Hindi ako mabubuhay kapag wala ang asawa ko. Bakit ba nangyari ang bagay na to? Garalgal na din ang boses ng kanyang ina na dumadamay sa kanya. 3 oras silang matyagang nag-abang sa resulta, ni hindi siya kumain o kahit magkape man lang. Hanggat hindi niya nalalaman na maayos ang asawa niya, walang gana sa lahat si Greg. Mr. Muñoz? Napaangat siya ng tingin nang may humawak sa kanyang balikat. Nakaupo lang kasi siya at matyagang nag-aabang. Ngunit ngayon ay tapos na ang paghihintay dahil lumabas na ang doktor. Ako nga, how's my wife? Nabuhayan din ng kanyang magulang. Sir, nailipat na po namin siya ng room at kahit paano, naibsan na po ang sakit dahil sa gamot na naibigay. Pero since hindi po pwedeng palaging bigyan si Mrs. Muñoz ng mga gamot dahil masela ng lagay niya, kailangan pa rin po siyang obserbahan at bantayan for 1 week. So, mananatili po si Mrs. Muñoz dito. Depende po sa sasabihin ng magiging doktor niya para sa pregnancy ni ma'am. Luckily, hindi po na-damage ang ipinagbubuntis. Ngunit mahihirapan po siya sa mga bugbog na natamo niya day by day po. Talagang pagsusumikapan na maghilom dahil po hindi kami pwedeng magbigay palagi ng gamot sa kanya. Hindi alam ni Greg ang sasabihin niya sa mga narinig niya. Hindi niyo po ba alam na buntis siya? Takang tanong pa ng doktor dahil sa nakita nitong mga reaksyon nila. Hindi po, hindi namin alam na buntis na pala siya. Well, pati naman po si Mrs. Muñoz. Nalaman naming hindi aware. Ngunit iyon nga po Mr. Muñoz, siya po 1 buwan na buntis. Binabati ko kayo. Nakipagkamay pa ito sa kanya bago umalis na. Ang kaawa-awa kong manugang, grabe ang dinanas niya. Napahagulgol ang ina niya sa sobrang awa sa kanyang asawa. Walang nasabi si Greg, halos mawalan siya ng balanse sa sobrang gulat. Ngunit nagawa niyang lumakad ng mabilis upang puntahan ang kanyang asawa. Nakita niya itong nakatitig sa kisame. Hinihimas nito ang tiyan habang lumuluha. Nanginginig niya itong nilapitan. Becca, asawa ko. Dito na napaiyak ng malakas si Greg. Patawad, hindi kita nagawang protektahan. Ikaw at ang magiging anak natin. Dapat akong mamatay. Shh! Hinagkan siya nito at tinuyo ang kanyang mga luha na walang hampay sa pag-agos. Sabi na nga ba darating ka eh. Hindi ako nagkamali dahil niligtas mo nga ako. Naniniwala ko na hanapin mo ko, Greg. Wala na sana kami kung hindi ka dumating. Kaya naman wag mong sisihin ang sarili mo. Dahil kapag patuloy mong ginawa yan, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Tumango siya kahit umaagos pa rin ang mga luha. Tinawagan ko na pala si mama at papa, pati ang magulang ko. Sila mami at daddy kasama ko. Sila siguro'y mamayang gabi pa ang dating. Pasensya na pero kailangan ko silang sabihan. Nauunawaan naman ito ni Becca, kaya nginitaan na lang niya ito. Pumasok naman na ang magulang niya. Umiiyak na niyakap siya ng ina ng kanyang asawa. Hinayaan na muna niyang mag-moment ang dalawa na maging ang ama niya umiiyak din. Dapat kang kumain ng mga prutas. Ibili mo ng prutas ang asawa mo, dali na. Utos ng biyanan ni Becca. Si Greg naman agad na sumunod. Ngunit pag alis ni Greg, ilang minuto lang, pumasok ang magiging doktor ni Becca sa pagbubuntis niya. Good afternoon po. Bati nito habang may hawak na papers. Mrs. Muñoz, ayon po sa resulta, kailangan mag-ingat ng sobra
dahil maaari kang mahirapan lalo na sa panganganak. Po? Bakit po? Mahina po ba ang kapit ng bata? Takot ang ekspresyon ng ina ni Greg. Hindi naman po ma'am, sa totoo lang healthy ang babies, pero dahil nga po sa nalagay sa alanganin si mami kailangang mag-ingat. Swerte po na hindi sila naapektuhan, kahit na malala ang galos at bugbog na tinamumo. Babies? Ibig po bang sabihin ay kambalang anak ko? Triplets po, sagot ng doktora. Hindi makapaniwala ang ama't ina ni Greg, pati nga si Becca, ay hindi maisip-isip kung paano naging triplets. Matagal mang ibinigay pero tinatlo naman. 3 agad ang apo natin. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda. Masayang pinagmasdan ito ni Becca. Hinimas niya ang kanyang tiyan bago bumulong. Tsak na matutuwa ang daddy niyo. Bumalik si Greg matapos ang kalahating oras. Napailing na nga lang siya dahil halos bilhin na ni Greg ang lahat ng prutas dahil sa dami ng dala nito. Ipagbabalat na kita. Wika pa nito bago kumuha ng prutas at hinugasan. Nak, may sasabihin si Becca sa'yo. Mamaya na yan. Humarap naman agad dito sa kanya. Makikinig ako. Tugon pa nito bago hinawi ang buhok niya na tumakip sa kabilang mukha niya. Triplets ang pinagbubuntis ko. Napaawang ang labi nito at hindi na nakasagot. Nabingi yata. Bulong ng ama nito na nakamasid sa anak. Maski ako nagulat, malamang pati yan ay magugulat. Tugon naman ng ina nito. Greg, ayos ka lang? Nag-alala si Becca kasi tila naging tuod ang kanyang asawa. Malawak ang ngiti nito ngunit hindi na nakasagot. Napahiyaw siya sa gulat nang bumagsak ito dahil nawalan ng malay. Mami, tumawag po kayo ng... Pinutol siya ng ama nito. Nagulat lang yan. Magigising din yan. Nagpipigil ito ng tawa. Sa sobrang saya siguro, kaya nawalan ng malay. Nakakagulat naman po talaga ang triplets. Wika pa niya bago napasulyap sa asawa niyang walang malay at napabuntong hininga. Nagising naman si Greg ilang minuto rin itong walang malay. Late reaction na nga lang kasi mag-iisang oras na itong salita ng salita dahil sa sobrang saya raw nito. Hinayaan lang niya at sinabayan. Gusto naman na talaga nilang mag-anak pero hindi sila nabibiyayaan. Ngunit kahit nga natagalan, tinatlo naman agad. Dumating ang kanyang magulang. Malungkot ang mga ito sa nangyari sa kanya. Ngunit nagawa naman nilang maipaliwanag mag-asawa na ang gumawa ng masama sa kanya ay magdurusa na sa kulungan. Napalitan naman ng lungkot ng saya matapos niyang ibalita sa mga ito na buntis nga siya at 3 apo ang aasahan ng mga ito. Nabanggit ng ama niya na may lahi talaga silang triplets sa side ng kanyang lola. Dahil magtatagal ng 1 linggo si Becca o higit pa, nanatili ang magulang niya kasama nila. Ayon sa mga ito, hindi matatahimik ang mga ito kapag hindi siya naalagaan. Masaya talaga si Becca. Si Grace na kaibigan niya, umiiyak na pinuntahan siya. Halos lumuhod dito dahil kasalanan daw nito ang lahat. Ngunit para kay Becca, walang kasalanan si Grace. Nasa bingit lang din ito ng kamatayan gaya niya. Wala itong choice kundi sundin ang mga masasamang lalaki na yon. Walang may gusto nun, lalong-lalo na si Grace. Wala naman talaga siyang naging sama ng loob kay Grace dahil alam niyang grabe din ang hirap nito. Ibinalita niya na nakakulong na si Crystal at hinding-hindi na ito makakatakas pa sa mga kasalanan. Hindi na nga natuloy ang plano nito, lalo na ang pangangabit sa kanyang asawa. Naniniwala si Becca na mananaig at mananaig talaga ang hustisya. Ngayon, masaya na siya at kampante na wala nang mananakit sa kanila, lalong-lalo na sa kanya.